Pinagdidebatehan ngayon sa plenaryo ng Senado kung dapat pang ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, anong latest dyan? Jiggy, tumayo nga sa Senator Rodante Marcoleta para hilingin sa kanyang mga kasamahan na ipadismiss na itong impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang privilege speech, Jiggy, inisa-isa ni Marcoleta yung anyay mga paglabag o violation na ginawa ng Kamara kaugnay sa inihaing impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Una na daw dyan yung paglabag sa one-year bar rule dahil imbis na isa, 4 na impeachment complaint daw ang nakahain sa Secretary General ng Kamara. Yan ay noong December 2, December 4, December 19, 2024 at yung February 5, 2025. Sinita rin ni Marcoleta o ni Senator Marcoleta, Jiggy, kung bakit hindi agad ni-refer sa opisina ng House Speaker yung naunang 3 impeachment complaint laban kay VP Sara. Bakit din daw hindi agad ni-refer sa Committee on Justice ng Kamara ang nasabing unang 3 impeachment complaint, bagay na iginiit ni Senator Marcoleta ay requirement para sa pag-proceed ng impeachment case laban sa kahit sinong impeachable officer. Kaya ang hiling ni Marcoleta sa kanyang mga kasamahan, i-dismiss na itong impeachment case na ito laban kay VP Sara dahil daw hilaw nga raw ang pagkakaluto dito ng Kamara. Narito, Jiggy, ang bahagi ng pahayag ni Senator Rodante Marcoleta. I respectfully move that the impeachment complaint be dismissed. Hilaw po eh. Hilaw na hilaw. Hindi naman po sinasabi ng Korte Suprema na kailanman ay huwag kayong mag-impeach, huwag na kayong mag-file. Ayusin nyo lang po eh. Hindi naman po tinignan ng merito eh. Ang sinasabi yung proseso, hindi po nyo sinunod eh. This is an impeachment complaint. You are removing the second highest official of government. Yun lamang pong verification eh. Sablay na po eh. At meron ba kumontra sa mga pahayag ni Senator Marcoleta? Yes, Jiggy. Agad ding tumayo sa Senate Minority Leader Tito Soto para kontrahin yung motion to dismiss ni Senator Rodante Marcoleta. Ang sinasabi ni Senator Soto ngayon, motion to table o wag muna nilang pagdesisyonan o pagbotohan yung motion to dismiss na yan. Delikado raw kasing ipadismiss ang isang impeachment case base sa desisyon ng Korte Suprema na hindi pa naman penal. Meron din daw motion for reconsideration na nakabinbin na sa pagkakaalam nga natin, Jiggy, ay inihain din ng Kamara. Ito yung gustong hintayin nila Senator Soto bago nga sila magdesisyon kung itutuloy pa ba o hindi yung impeachment trial. Pero ang ginigiit ni Senator Marcoleta, Jiggy, parang imposible naman na i-reverse ng mga SC Justices, let alone magkaroon ng majority of SC Justices na i-reverse yung kanilang desisyon, lalo't unanimous nga na sinasabi nilang unconstitutional yung articles of impeachment laban kay VP Sara. Narito ang bahagi nung sagutan nila Senator Marcoleta at Senator Soto. Pakinggan natin. What I'm pointing out is the danger of outright dismissing the impeachment proceedings by virtue of a decision that is not yet final and still pending appeal. We shall wait for the resolution of the MR. Palagay nyo lang po merong isa na nag-reverse. Hindi rin po ma-overturn eh. Kasi po ang kailangan po ninyo ay 8 ang mag-reverse. Sa inaakala po ba ninyo, meron kayong makukuhang 8 na pumirma doon sa unanimous decision na babaligtarin po nila yung kanyang sarili? Ang tumatakbo ng matulin, kung matinik ay malalim. Kaya dapat siguro, pag-isipan muna natin. Ako po ay nakasapatos at saka sa kalsada kaya hindi po ako matitinik. At Mean, ano pa ang pananaw ng ibang mga senador tungkol dito? Nagsitayuan din yung ilang mga senador, Jiggy, pagkatapos niyang sagutan na yan between Senators Marcoleta and Soto. Una sa Senator Ping Lacson, ang sinasabi niya, paano ba natin i-dismiss ang isang impeachment complaint kung to begin with, Jiggy, wala pala sa rules of the Senate ang tungkol sa motion to dismiss. Ang sinasabi ni Senator Ping, hindi kasi sila nakakonvene as impeachment court. Yung motion to dismiss ay present sa court, pero hindi sa plenaryo gaya ng ginagawa nila ngayon. Aminado naman si
Senator Marcoleta na wala nga yan sa rules of the Senate. Kaya open siya na i-amend. Kasi for example, ang sinasabi ni Senate President Escudero, hindi bago yung ibinabasura, yung impeachment sa isang impeachable officer. For example, nangyari yan kay dating Pangulong Estrada, itinigil yung kanyang impeachment trial. Hindi rin itinuloy yung impeachment proceeding para kay dating Ombudsman Mercedes Gutierrez. Pero hindi motion to dismiss Jiggy ang ginawa dyan, kundi motion to archive. Bagay na sabi ni Senator Marcoleta, payag naman siyang gawin basta ma-dismiss or ma-archive yan at hindi na nga sila mag-impeachment trial. Pero tumayo rin si Senator Risa Hontiveros dahil ang sinasabi nga niya, baka ang mas mainam gawin ngayon bago yung mga debate, pasumpain na muna yung mga bagong halal na senador para makapag-convene na sila as impeachment court. Dagdag ko lang dyan, Jiggy, naunang sinabi na ni Senate President Escudero days ago, hindi kailangan mag-convene ng impeachment court para desisyonan itong matters of the impeachment case ni VP Sara Duterte. Jiggy? At may pahayag na ba si VP Sara tungkol sa nangyayaring debate ngayon sa Senado? So far, Jiggy, wala pa tayong nakukuhang pahayag mula sa Vice Presidente at wala pa ring information from her office kung nasaan siya mismo sa panahong ito na pinag-uusapan at posibleng pagbotohan na yung kaugnay sa impeachment case na nakahain laban sa kanya. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mean Los Baños live mula sa Senado. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.